Habang tinitiis ni Thea ang kumakalam na sikmura para sa amang mamatay na, isang halakhak sa mamahaling hotel ang pumatay sa kanyang puso. Napaka-uto-uto talaga ni Thea, sabi ng kanyang ina habang nilalagok ang champagne mula sa perang pinaghirapan niya. Ang akalang cancer ay isa palang serye ng panloloko. Ngayon, ang biktima ay magsisimula ng bumangon. Handa ka na bang makita ang pagguho ng inyong palasyong gawa sa kasinungalingan? Napakadaling utuin ng batang yan. Isang banggit ko lang na mamatay na ako, ibibigay na niyan pati ang huling sentimo sa bulsa niya. Ang boses na yon, ang pamilyar na baritono na tila laging may dalang bigat ng huling hininga, ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang silid ng resort. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ang ubo na tila kumakalas sa dibdib. Wala ang panghihina na nagpapaiyak kay Theodora sa tuwing gabi. Ang boses ni Donato ay malakas, buo, at puno ng mapang-uyam na sigla. Sa labas ng pinto, nakatayo si Thea. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang lumang lunchbox na naglalaman ng kanin at tuyong ulam na hindi niya nagawang kainin mula pa kaninang umaga. Ang kanyang mga paa ay kumakabog sa pagod matapos ang mahabang oras ng pagtatrabaho sa opisina at ang pagtakbo sa bangko upang i-transfer ang huling 200,000 piso na para sana sa special treatment ng kanyang ama sa Japan. Iyon ang perang kinuha niya mula sa pagkakasangla ng kanyang maliit na kondo, ang tanging ari-arian na naipundar niya sa loob ng 15 taon ng pagiging accountant. Sabi ko sa inyo, effective ang script ko. Dagdag pa ng isang pamilyar na tinig. Kay Veronica yon, ang kanyang panganay na kapatid. Kung hindi natin ginamitan ng drama, hindi maglalabas ng pera yang si Thea. Akala niya talaga, bayani siya sa pamilyang ito. Dahan-dahang lumapat ang likod ni Thea sa malamig na pader ng hallway. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin sa loob ng resort ay mabango, amoy mamahaling pabango at masasarap na pagkain, ngunit para kay Thea, tila unti-unti siyang kinakapos ng hininga. Ang bawat salitang lumalabas sa silid na yon ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang puso. Sumilip siya ng bahagya sa siwang ng pinto. Doon, nakita niya ang kanyang ama, si Donato, na nitong mga nakaraang buwan ay nagpapanggap na hindi na makalakad, ay masiglang nakatayo at itinataas ang isang baso ng mamahaling alak. Sa tabi nito ay ang kanyang ina, si Lourdes, na nakasuot ng bagong alahas at tumatawa ng malakas habang nilalantakan ang mga putahing hindi man lang magawang tikman ni Thea sa sarili niyang hapag. Mabuti na lang at hindi nag-asawa ang kapatid niyo, wika ni Lourdes habang hinahaplos ang kanyang bagong kwintas. Kung may sarili siyang pamilya, sino na ang magpapakain sa atin? Sino na ang magbabayad ng mga utang ni Veronica at Rafael? Inilaan talaga ng Diyos si Thea para maging ATM nating lahat. Ang lunchbox sa kamay ni Thea ay dahan-dahang nadulas. Ang takip nito ay bumukas at ang malamig na kanin ay nagkalat sa makapal na alpombra ng resort. Isang tahimik na saksi sa kanyang nasayang na sakripisyo. Ang kanyang tuhod ay nanginginig at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila biniyak ng isang hindi nakikitang puwersa. Hindi niya naramdaman ang pagpatak ng luha sa kanyang pisngi. Ang tanging naramdaman niya ay ang unti-unting pagkamatay ng lahat ng pagmamahal na itinanim niya para sa mga taong ito. Walang pagsigaw na lumabas sa kanyang mga labi. Ang matinding sakit ay madalas na walang tinig. Nanatili siyang nakatayo doon. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa kanyang ama na ngayon ay nagsisimulang sumayaw sa saliw ng isang masayang musika habang ang bawat hakbang nito ay tila pagyurak sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga kapatid ay nag-cheers. Ang tunog ng pagtama ng mga baso ay tila isang malakas na sampal na nagpabalik sa kanya sa realidad. 15 taon. 15 taon niyang tinalikuran ang sariling kaligayahan.
Isinantabi niya ang kanyang mga pangarap, ang pagkakataong magmahal, at ang sariling kinabukasan para lamang masigurong komportable ang mga taong ito. Akala niya, ang kanyang pagsisikap ang nagdudugtong sa buhay ng kanyang ama. Akala niya, ang kanyang paghihirap ang nagbubuklod sa kanilang pamilya. Ngunit ang katotohanan ay mas malupit pa sa kamatayan. Ang cancer na kanyang kinatatakutan ay hindi kailanman nanahan sa katawan ng kanyang ama. Sa halip, ang tunay na sakit ay ang kasakiman at kawalan ng puso na matagal na palang kumakain sa kaluluwa ng kanyang buong pamilya. Dahan-dahan, tinalikuran ni Thea ang pintong iyon. Ang bawat hakbang niya palayo sa silid ay tila paglayo sa lahat ng bagay na pinaniwalaan niya sa buong buhay niya. Ang malamig na simoy ng gabi sa Cebu ay humalik sa kanyang basang pisngi, ngunit hindi nito kayang palamigin ang nag-aapoy na galit at pait na nagsisimulang bumuo sa kanyang dibdib. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan, tila isang sumpa na hindi niya matatakasan. Kung ang pamilya na dapat ay siyang kanlungan mo, ay sila ring naging mitya ng iyong pagkakagapos, hanggang saan mo kayang tiisin ang pagiging isang anak bago mo piliing iligtas ang sarili mo mula sa kanilang mga kuko. Ang bawat hakbang ni Thea patungo sa kanilang tahanan ay tila paghatak sa isang napakabigat na kadena. Ang kalsadang dati-rati ay itinuturing niyang landas patungo sa kanlungan ay naging isang madilim na eskinita na tila walang katapusan. Ang amoy ng dagat sa Cebu na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay tila naging malansang paalala ng kanyang pagiging bulag. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang imahe ng kanyang amang sumasayaw, ang boses ng kanyang inang nagtatawa at ang mga salitang tumatatak sa kanyang pagkatao na siya ay isa lamang kasangkapan. Nang marating niya ang tapat ng kanilang bahay, huminto siya ng matagal. Ang bahay na ito, na bawat pako at semento ay nagmula sa kanyang puyat at pagtitiis, ay tila isang malaking maskara na nakangisi sa kanya. Inayos niya ang kanyang sarili. Pinunasan ang tuyong bakas ng luha at pilit na ibinalik ang anyo ng isang masunuring anak. Kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang makita kung hanggang saan ang kayang gawin ng mga taong itinuturing niyang mundo. Pagpasok niya sa pintuan, sinalubong siya ng isang matinding katahimikan na agad bumasag sa kanyang dibdib. Sa loob ng sala, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lampara sa tabi ng kinalalagyan ni Donato. Ang kanyang ama ay nakasandal sa sofa, balot ng makapal na kumot at may nakapatong na basang bimpo sa kanyang noo. Ang kanyang mga balikat ay pilit na umaalog, kasabay ng tunog ng pwersadong paglabas ng hangin mula sa kanyang lalamunan na tila hirap na hirap huminga. "Thea, anak, nandiyan ka na pala," mahinang wika ni Lourdes habang lumalabas mula sa kusina. Bit-bit ang isang mangkok ng mainit na sabaw. Ang mukha ng kanyang ina ay puno ng pait at pag-aalala. Ang uri ng ekspresyon na sa loob ng maraming buwan ay nagpabitaw kay Thea ng lahat ng kanyang ipon. Hapo na hapo ang iyong ama. Kanina pa siya inaatake ng ubo. Parang hindi na kinakaya ng gamot na binili mo noong nakaraang linggo. Lumapit si Thea. Ang kanyang mga mata ay nanunuri sa bawat galaw ni Donato. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay ng ama. Ngunit ngayon ay alam na niyang hindi iyon dahil sa sakit, kundi dahil sa husay ng pagganap. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung anong klase ng alak ang ininom nito sa resort para maging ganito kahusay na aktor. Ngunit nanatili siyang tahimik, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad upang pigilan ang emosyon. "I'm sorry, Ma. Medyo natagalan ako sa opisina." Maikling sagot ni Thea sa wikang Taglish. Ang boses ay sadyang ginawang paos upang magmukhang pagod. Maya-maya pa ay pumasok si Veronica. Bitbit ang kanyang bunsong anak. "Ate, buti naman at nandito ka na. Alam mo, kanina pa umiiyak ang mga bata. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sabi ni Mama,
Baka pwede mo kaming mahiram muna ng pang-tuition ni Junior. Alam mo naman, wala pa ring trabaho si Rafael. At ang pambili ko ng gatas ay naipambili ko na ng prutas para kay Papa. Tumingin si Thea sa kanyang kapatid. Ang damit ni Veronica ay mukhang luma. Ngunit napansin ni Thea ang bakas ng mamahaling lipstick sa gilid ng labi nito na hindi nito lubusang napunasan bago siya dumating. Ang bawat salita ni Veronica ay tila isang kalkuladong hakbang upang iparamdam kay Thea ang bigat ng obligasyon. Ang konsepto ng pamilya ay ginagawa nilang armas upang pasukuin ang kanyang kalooban. May pera pa ba tayo para sa Japan, Thea? Tanong ni Donato sa pagitan ng kanyang kunwaring pag-ubo. Ang boses ay gumaralgal na tila huling habilin na, "Huwag mo na akong intindihin, anak. Hayaan mo na akong mawala. Sayang ang pera. Ibigay mo na lang yan sa mga pamangkin mo." Ito ang pinakamasakit na bahagi ng kanilang laro, ang paggamit ng kababaang loob upang lalong higpitan ang pagkakagapos niya. Alam ni Donato na kapag sinabi niyang huwag na siyang gastusan, lalong magpupumilit si Thea na ibigay ang lahat. "Huwag mong sabihin iyan, Tay," sabi ni Thea. Ang bawat kataga ay tila lason sa kanyang dila. "Naisangla ko na ang kondo. Bukas na bukas, maibibigay ko na ang kabuuan ng kailangan niyo." Nakita niya ang mabilis na pagkislap ng tuwa sa mga mata ni Lourdes at Veronica. Isang kislap na agad din nilang itinago sa likod ng mga pekeng buntong hininga ng pasasalamat. Pagkatapos ng ilang sandali ng pakikipag-usap, nagdahilan si Thea na kailangan niyang magtungo sa kusina upang uminom ng tubig. Doon, sa gitna ng kadiliman ng kusina, dinala siya ng kanyang mga paa sa basurahan. Isang kakaibang hinala ang nagtulak sa kanya na tignan ang mga nakatambak na kalat. Sa ilalim ng mga balat ng prutas at tira-tirang pagkain, may nakita siyang isang piraso ng papel na nilumot at itinapon ng pabalagbag. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel at inilatag ito sa lababo. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, nakita niya ang isang reseta at resibo mula sa isang kilalang ospital. Ngunit ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan nang mabasa ang pangalan sa itaas ng dokumento. Hindi yon pangalan ni Donato Morante. Ang nakasulat ay isang pangalang hindi niya kilala, ngunit ang mga gamot at diagnosis na nakasaad doon ay eksaktong-eksakto sa mga sintomas na ipinapakita ng kanyang ama sa loob ng maraming buwan. Nanginginig ang mga kamay ni Thea habang tinititigan ang petsa ng resibo. Ang petsang yun ng araw kung kailan siya unang binigyan ng pamilya ng balita tungkol sa sakit ni Donato. Sa likod ng resibo, may nakasulat na maliit na note gamit ang panulat ng kanyang kapatid na si Rafael. "Siguraduhin mong hindi ito makikita ng ATM natin." Nanigas ang buong katawan ni Thea. Ang ebidensyang hawak niya ay hindi lamang patunay ng isang kasinungalingan. Ito ay patunay na ang buong plano ay matagal nang binalangkas, masusi at malupit. Isang malakas na tunog ng tawanan ang muling narinig niya mula sa sala. Ang kanyang pamilya, na akala niya ay nagdadalamhati, ay tila muling nagdiriwang sa tagumpay ng kanilang panloloko habang ang kanyang pinto ay bahagyang nakabukas. Sino ang taong nasa reseta at bakit ang pangalan nito ang ginagamit ng pamilya Morante upang ubusin ang buhay at kinabukasan ni Thea? Hindi nagawang ipikit ni Thea ang kanyang mga mata sa buong magdamag. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na bumubugbog sa kanyang dibdib sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nakatitig siya sa kisame ng kanyang madilim na silid habang sa kabilang dingding ay naririnig niya ang mahinang hilik ng kanyang amang si Donato. Isang tunog na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiyakan na buhay pa ito. Ngunit ngayon ay tila isang malupit na biro na humahamak sa kanyang pagkatao. Ang bawat segundo ng pag-usad ng oras ay tila ninanakaw ang natitira niyang lakas. Kinaumagahan, bit-bit ang lukot na reseta na nakuha niya sa basurahan, nagtungo si Thea sa klinika na nakasaad sa dokumento.
Matatagpuan ito sa isang modernong gusali sa gitna ng Cebu Business Park, isang lugar na malayo sa ingay at dumi ng pampublikong ospital na laging idinadaing ng kanyang pamilya. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng lobby ay tila nag-iiwan ng bakas ng kanyang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga kamay ay malamig at ang kanyang hininga ay mababaw habang papalapit siya sa pintuan ng opisina ni Dr. Marcelo Vergara, ang pangalang nakalimbag sa itaas ng reseta. "Good morning, miss. May appointment po ba sila kay Doc?" Tanong ng receptionist na ang boses ay malambing ngunit formal. "Wala. Pero I just need to verify a document. It's very important." Sagot ni Thea sa wikang Taglish. Pilit na pinatitigas ang kanyang boses upang hindi mahalata ang panginginig. Matapos ang ilang sandali ng paghihintay na tila tumagal ng ilang taon, pinatuloy siya sa loob. Ang opisina ni Dr. Marcelo ay maayos, amoy malinis na papel at leather, at may malaking bintana na tanaw ang abalang kalsada ng syudad. Tumayo ang doktor, isang lalaking mukhang nasa huling bahagi ng kanyang 30. May seryosong mukha, ngunit may mga matang nagpapakita ng malasakit. "Yes, how can I help you?" Tanong ni Dr. Marcelo habang inaayos ang kanyang salamin. Dahan-dahang inilapag ni Thea ang reseta sa ibabaw ng mesa. "Doc, I'm Teodora Morante. I just want to know if Donato Morante is your patient and if this prescription is really from you." Kinuha ni Marcelo ang papel. Nakita ni Thea ang unti-unting pagkunot ng noo ng doktor habang sinusuri ang bawat linya nito. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging bingi. Tila pati ang hangin ay huminto sa paggalaw. Ang pagpintig ng ugat sa sentido ni Thea ay lalong bumilis habang hinihintay ang hatol ng katotohanan. "I'm sorry, Miss Morante, but I don't have a patient named Donato Morante." Seryosong pahayag ni Marcelo. "At ang prescription na ito, ang format ay sa akin, pero ang pirma ay malinaw na huwad. This is a forged document." Tila binuhusan ng nagyayelong tubig si Thea. Bagaman alam na niya ang sagot, ang marinig ito mula sa isang profesional ay tila huling pako sa krus na kanyang pinapasan. "Pero Doc, may mga laboratory results din po akong hawak na may header ng klinika niyo." Mabilis na bumaling si Marcelo sa kanyang computer at nag-type ng ilang pangalan. "Wala dito sa system ko, ngunit ang record number na nakasulat sa hawak mong papel ay pagmamay-ari ng isang pasyenteng nagngangalang Roberto Santos, isang matandang may tunay na stage 4 lung cancer na pumanaw na noong nakaraang buwan." Napahawak si Thea sa gilid ng mesa upang hindi siya tuluyang mabuwal. Ang kanyang pamilya ay hindi lamang naggawa ng kwento. Ninakaw nila ang huling hininga at paghihirap ng isang taong pumanaw na upang gawing sandata laban sa kanya. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing hindi siya nakatulog dahil sa pag-aalala, ay itinayo sa ibabaw ng libingan ng isang estranghero. "Miss Morante, are you okay?" Tanong ni Marcelo. Ang boses ay puno na ngayon ng tunay na pag-aalala. Tumayo siya upang kumuha ng isang basong tubig, ngunit hindi na nagawang tanggapin yon ni Thea. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon, punong-puno ng pait, na hindi kayang hugasan ng kahit anong inumin. "Pinatay nila ako, Doc." Mahinang bulong ni Thea sa wikang Tagalog. Ang boses ay basag na tila tuyong dahon na natapakan. 15 taon akong nagpakamatay para sa kanila, pero pinapatay nila ang kaluluwa ko araw-araw. Sa gitna ng mabigat na emosyong yon, biglang naramdaman ni Thea ang mahinang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang bag. Sa screen, nakita niya ang pangalan ng kanyang bangko. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang sinasagot ang tawag, habang si Dr. Marcelo ay nananatiling nakatingin sa kanya nang may pagtataka at habag. "Hello? Yes, this is Miss Morante," wika niya. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at formal, isang boses na magdadala ng isa pang unos sa kanyang naghihingalong mundo. "Good morning, ma'am. This is from the legal department. We are calling regarding the small business loan
and the secondary mortgage on your condo unit. Since the guarantor, Mr. Rafael Morante, has failed to settle the 3-month overdue balance and the additional personal loans under your name have reached their limit, we are now initiating the foreclosure process for the property. Nanlamig ang buong pagkatao ni Thea. Hindi lamang pala ang kanyang ipon ang kinuha, pati ang tanging bubong na kanyang pinangarap na maging kanlungan niya sa pagtanda ay kinuha na rin ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng mga papeles na pinirmahan niya dahil sa sobrang tiwala at pagmamahal. Habang nakatayo sa harap ng doktor, naramdaman ni Thea ang unti-unting pagguho ng huling piraso ng kanyang pagtitiis. Ang kanyang pamilya ay hindi lamang mga linta na sumisipsip ng kanyang dugo. Sila ay mga buwitre na handang ubusin pati ang kanyang buto. Ano ang gagawin ni Thea ngayong hindi lamang ang kanyang puso ang nadurog, kundi pati ang kanyang kinabukasan ay tuluyan ng binitay ng mga taong itinuring niyang buhay? Ang hapunan sa tahanan ng mga Morante ay laging tila isang sagradong ritual ng pagpapakitang tao. Sa ibabaw ng hapagkainan, nakalatag ang mga pagkaing binili mula sa huling sentimo ng sweldo ni Thea. Isang malutong na lechon manok, sariwang prutas, at mainit na sabaw na sadyang inihanda para sa naghihingalong ama. Ang bawat subo ng kanyang pamilya ay tila pagnguya sa kanyang sariling laman. Ngunit nanatiling tahimik si Thea habang pinagmamasdan sila mula sa dulo ng mesa. Ang kanyang plato ay nanatiling malinis. Wala siyang malasahang anuman, kundi ang pait ng katotohanan. Thea, anak, panimula ni Donato habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang kutsara. Ang kanyang boses ay muling nagmistulang paos at mahina. Alam mo naman na ang pamilya ay ang pinakamahalagang kayamanan natin sa mundo. Noong bata ka pa, kahit tuyo lang ang ulam natin, hindi ko hinayaang magutom kayo. Ipinasok kita sa pinakamagandang eskwelahan kahit kailangan kong mamasada ng jeep hanggang madaling araw. Utang na loob natin sa isa't isa ang bawat tagumpay na narating mo. Ito ang pamilyar na kanta, ang himig ng utang na loob na ginagamit na piring sa kanyang mga mata sa loob ng 15 taon. Tinitigan ni Thea ang kanyang ama. Nakita niya ang bakas ng taba ng manok sa gilid ng labi nito, isang patunay ng masiglang gana na hindi angkop sa isang taong may taning na ang buhay. Ang bawat salita ni Donato ay tila isang lubid na unti-unting humihigpit sa leeg ni Thea. Oo nga, ate. Sabat ni Rafael habang abala sa pag-scroll sa kanyang mamahaling cellphone, ang device na binili rin ni Thea noong nakaraang Pasko. Actually, may magandang opportunity ako ngayon. Isang logistics startup sa Mandaue. Kailangan ko lang ng maliit na seed capital, mga 50,000 piso lang. Kapag nag-boom ito, hindi mo na kailangang magpakapagod sa opisina nyo. Ako na ang bahala sa Japan treatment ni Papa. Napatingin si Thea sa kanyang kuya. Ang lalaking ito, na nakuha pang humingi ng pampuhunan, matapos lihim na isangla ang kanyang kondo at pabayaan ang mga utang nito hanggang sa dumating ang foreclosure notice. Ang kawalan ng hiya ni Rafael ay tila isang malalim na bangin na walang hangganan. Rafael, wala na tayong pambayad sa kuryente. Naputulan na tayo kaninang hapon, hindi ba ninyo napansin? Malamig na wika ni Thea. Ang kanyang boses ay tila isang patalim na dumaan sa gitna ng kanilang tawanan. Pati ang tubig, may red notice na rin. At ang kondo ko, tatawag na ang bangko dahil sa mga utang na hindi nabayaran. Tumigil ang lahat sa pagkain. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Tila ang hangin ay naging semento na bumabalot sa kanila. Ang tanging ingay na naririnig ay ang malalayong tunog ng mga sasakyan sa labas ng kanilang bintana. Anong ibig mong sabihin? Thea, tanong ni Lourdes. Ang kanyang mukha ay unti-unting nawalan ng bakas ng pagiging mapagmahal na ina. Napakataas ng sweldo mo bilang chief accountant. Imposibleng wala kang pera.
Baka naman itinatabi mo yan para sa sarili mo? Baka naman nakakalimutan mo na ang mga sakripisyo namin para sa'yo? Wala na akong pera, ma. Pag-uulit ni Thea, sa pagkakataong ito ay mas malakas at mas matatag. Sadsad na ang lahat ng savings ko. Ubos na pati ang retirement fund na inilaan ko para sa sarili ko. Kahit isang sentimo, wala na kayong makukuha sa akin. Sa isang saglit, ang maskara ng pamilya Morante ay tuluyang nahulog. Ang awa at pag-aalala sa kanilang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na ningas ng galit at pangmamaliit. Tumayo si Donato mula sa kanyang upuan, hindi dahan-dahan, kundi mabilis at puno ng lakas na tila nakalimutan ang kanyang cancer sa gitna ng pagkapahiya. Walang hiyang bata ka! Sigaw ni Donato, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Diyan ka na ba dinala ng katalinuhan mo? Ang maging maramot sa sarili mong magulang? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, ganyan ang isasagot mo sa amin. Pera lang yan, Thea. Ang pamilya ay hindi mapapalitan ng kahit anong halaga. Ate, don't be so selfish. Dagdag ni Veronica, ang kanyang muka ay namumula sa galit. Paano na ang mga anak ko? Paano na ang pag-aaral nila? Akala ko ba mahal mo kami? Bakit bigla kang nagkakaganyan? Pinagmasdan sila ni Thea. Ito na ang mukha ng mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Mga buwitreng handang manuklaw kapag wala na silang mahuthot. Ang bawat masasakit na salitang ibinabato nila sa kanya ay tila mga selyo na nagpapatunay na tama ang kanyang desisyon. Hindi siya nasasaktan sa kanilang galit. Sa halip, nakaramdam siya ng isang kakaibang uri ng laya sa gitna ng kanilang mga pang-uuyam. Kung ang pagmamahal sa inyo ay nangangahulugan ng paghukay sa sarili kong libingan, mas pipiliin ko ng maging maramot, mahinang sagot ni Thea, habang dahan-dahan siyang tumatayo at tinalikuran ang hapagkainan. Huwag kang lalabas ng pintong yan, Theodora. Sigaw ni Lourdes habang hinahabol siya ng tingin. Kapag umalis ka ngayon, huwag ka nang babalik. Ituturing ka naming patay sa pamilyang ito. Huminto si Thea sa tapat ng pinto, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang huling mensahe na nais niyang iwan. Lumingon siya ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo, ngunit puno ng determinasyon. Hindi niyo na kailangang ituring akong patay, ma. Wika niya. Dahil sa loob ng 15 taon, pinatay niyo na ako ng paulit-ulit. Ngayon, sa unang pagkakataon, susubukan ko namang mabuhay para sa sarili ko. Habang naglalakad si Thea sa ilalim ng madilim na langit ng gabi, bitbit lamang ang kanyang bag at ang bigat ng kanyang nakaraan, narinig niya ang malakas na pagbagsak ng isang bagay sa loob ng bahay, isang plato, o marahil ay ang huling piraso ng kanyang lumang buhay na tuluyan ng nadurog. Saan tutungo si Thea ngayong wala na siyang tahanang mababalikan? At anong uri ng panganib ang naghihintay sa kanya ngayong alam ng kanyang pamilya na wala na silang kontrol sa kanyang buhay? Ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ng Cebu ay tila humahalik sa mga braso ni Thea habang siya ay naglalakad sa gilid ng kalsada. Bitbit ang isang maliit na maleta na naglalaman ng iilang piraso ng damit at ang kanyang mga mahahalagang dokumento. Ang bawat hakbang niya palayo sa kanilang tahanan ay tila pagpunit sa isang pahina ng kanyang buhay na punong-puno ng pait at pagsisisi. Ang mga ilaw ng syudad ay malabo sa kanyang paningin, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding pagod na nanahan sa kanyang mga mata sa loob ng 15 taon. Nagtungo siya sa isang maliit at simpleng boarding house malapit sa kanyang opisina, isang lugar na malayo sa karangyaan ng bahay na itinayo niya para sa kanyang pamilya. Sa loob ng maliit na silid, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng lumang electric fan at ang malalayong busina ng mga sasakyan. Doon, sa gitna ng katahimikan, inilabas ni Thea ang kanyang laptop at ang lahat ng mga ebidensyang kanyang nakalap. Alam niyang hindi sapat ang galit. Kailangan niya ng plano. Kinabukasan,
Sa loob ng isang tahimik na coffee shop sa IT Park, hinarap ni Thea si Attorney Selena Abad. Ang abogado ay isang babaeng may matalas na tingin at formal na pananamit, kilala sa paghawak ng mga kaso ng financial abuse sa loob ng pamilya. Inilatag ni Thea ang lahat, ang mga pekeng medical records, ang lihim na mortgage ng kanyang kondo, at ang mga transcript ng usapan na nakuha niya mula sa kanyang lihim na pagre-record. Ati, gusto ko pong bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa akin. Diretsahang pahayag ni Thea sa wikang Taglish, habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa baso ng kape. Hindi lang pera, kundi pati ang dignidad ko na tinapak-tapakan nila sa loob ng maraming taon. I'm ready to fight. Pagod na akong maging biktima. Tumango si Attorney Selena. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng paghanga sa katatagan ng babaeng nasa harap niya. Mabigat ang mga hawak nating ebidensya, Thea. But remember, once we start this, there's no turning back. Ituturing kang kaaway ng sarili mong dugo. Are you really prepared for the emotional fallout? Sila ang unang nagturing sa akin na kaaway nang gawin nila akong ATM attorney. Malamig na sagot ni Thea. Ang dugo ay hindi sapat na dahilan para hayaan ko silang ubusin ang pagkatao ko. Bahagi ng kanilang plano ay ang pagpapanatili ng ilusyon na si Thea ay wala ng kapangyarihan. Kailangan niyang magpanggap na nawalan siya ng trabaho upang makita ang tunay na kulay ng kanyang pamilya kapag wala na siyang maibibigay na pakinabang. Sa mga sumunod na araw, lihim na inilipat ni Thea ang kanyang mga natitirang assets sa isang bagong account na hindi alam ng kanyang pamilya, habang ang kanyang mga gamit sa opisina ay dahan-dahan niyang inuuwi sa kanyang bagong tirahan. Isang hapon, habang naglalakad si Thea patungo sa opisina ni Attorney Selena upang pirmahan ng ilang affidavit, hindi niya napansin na may isang pares ng mga mata na nakasubaybay sa kanya mula sa malayo. Si Veronica, na noong araw na yon ay naglalakad sa mall kasama ang kanyang mga kaibigan gamit ang perang hiningi sa kanilang ina, ay napatigil nang makita ang kanyang kapatid. Nagtago si Veronica sa likod ng isang malaking haligi ng gusali. Ang kanyang noo ay kumunot habang pinagmamasdan si Thea na pumasok sa isang law firm. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hinala. Bakit kailangan ng isang walang trabaho at naghihirap na kapatid ang isang abogado? Dahan-dahang kinuha ni Veronica ang kanyang cellphone at kumuha ng litrato ni Thea habang papasok sa opisina ni Attorney Selena. Ang bawat pag-angat ng kanyang daliri sa screen ng telepono ay tila isang paghahanda para sa isang bagong gulo. Alam ni Veronica na ang impormasyong ito ay isang mahalagang alas na maaari nilang gamitin laban kay Thea. Sa loob ng opisina, walang kamalay-malay si Thea na ang kanyang lihim na plano ay unti-unti nang nababahira ng panganib. Habang nilalagdaan niya ang mga papeles na magpapalaya sa kanya mula sa tanikala ng kanyang pamilya, ang bawat guhit ng panulat sa papel ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ngunit paano kung ang digmaang ito ay mas mabilis na dumating kaysa sa kanyang inaasahan? At ano ang gagawin ni Veronica kapag nalaman niya ang tunay na pakay ni Thea sa likod ng mga legal na dokumentong yon? Sa loob ng lumang sala ng mga morante, ang usok mula sa inihaing kape ay tila sumasabay sa masangsang na tensyon na namumuo sa pagitan ni Lourdes at Veronica. Hawak ni Veronica ang kanyang cellphone. Ang liwanag mula sa screen ay tumatama sa kanyang mukha habang ipinapakita ang litrato ni Thea na papasok sa opisina ni Attorney Selena Abad. Ang bawat detalye ng paligid ay tila nagpapahiwatig ng nagbabadyang unos. Ang mga luma at kupas na kurtina na binili pa ni Thea at ang mga upuan na tila bumibigay na sa bigat ng kanilang mga kasinungalingan. Ma, tignan mo ito ng mabuti. Bulong ni Veronica sa wikang Taglish. Ang boses ay puno ng malisya. Sabi niya wala na siyang pera. 'Di ba?
Sabi niya sadsad na siya. Pero bakit siya nasa harap ng isang sikat na law firm sa IT Park? Hindi mura ang kumuha ng abogado doon. Baka naman may itinatago pa siyang yaman na ayaw niyang ibigay sa atin. Kinuha ni Lourdes ang telepono. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang bawat anggulo ng litrato. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng pekeng awa para sa may sakit na asawa, ay unti-unting naging isang matigas at malamig na bato. Ibinaba niya ang telepono sa mesa na lumikha ng isang mahinang tunog ng pagtama ng glass screen sa kahoy, isang tunog na tila hudyat ng simula ng kanilang susunod na hakbang. Akala ko ba ay tapat ang batang iyan sa atin? Wika ni Lourdes, ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot. 15 taon nating tiniyak na siya ang haligi ng pamilyang ito. Ngayon, gagaguhin niya tayo? Gagamit siya ng batas laban sa sarili niyang dugo? Sa labas ng kanilang bahay, naglalakad ang kapitbahay nilang si Aling Rosa, bitbit ang isang basket ng mga sariwang gulay. Nang makita niya si Lourdes sa may bintana, huminto siya at bumati ng may kasamang ngiti. "Oh Lourdes, kamusta na ang asawa mo? Balita ko ay malubha na raw si Donato. Napakabait talaga ni Thea, ano? Lahat ay ibinibigay para sa inyo. Bihira na ang anak na ganyan ngayon." Mabilis na nagbago ang anyo ni Lourdes. Isang malalim na buntong hininga ang pinawalan niya at ang kanyang mga mata ay agad na nagtubig. Isang kasanayang matagal na niyang pinino sa loob ng maraming taon. Lumabas siya sa beranda at humawak sa rehas na tila bahapo na siya sa pag-aalaga. "Ay, Rosa, wag mo nang itanong." Wika ni Lourdes sa wikang Tagalog. Ang boses ay tila huling hininga ng isang naghihirap na ina. "Pinagpapasalamat ko na lang sa Diyos na may natitira pang kaunting pagmamahal ang aking anak. Ngunit alam mo naman, mahirap ang buhay. Minsan, nakakalimutan nila ang utang na loob nila sa nagluwal at nagpalaki sa kanila. Ipinagdarasal ko na lang na huwag siyang maligaw ng landas at maisip niya ang mga sakripisyo ko noong dinadala ko pa siya sa aking sinapupunan." Nang makaalis si Aling Rosa, na puno ng habag ang puso, para kay Lourdes, bumalik ang ina ni Thea sa loob ng bahay. Ang kanyang mga mata ay muling naging matalas at walang bakas ng kahit anong emosyon. Tumingin siya kay Veronica. "Veronica, tawagan mo si Rafael. Sabihin mo sa kanya na kailangang malaman natin kung ano ang mga papeles na pinipirmahan ni Thea." Utos ni Lourdes. "At ihanda mo ang sarili mo. Kung kailangang gamitin natin ang relihiyon at ang buong barangay para hiyain siya, gagawin natin. Hindi pwedeng basta-basta na lang siyang aalis at iiwan tayong walang-wala. Ang mga anak ay puhunan, Veronica, at hindi ako papayag na ang puhunan ko ay mawawala ng walang kapalit." Kinuha ni Lourdes ang kanyang rosaryo na nakasabit sa gilid ng kanilang altar. Pinihit niya ang bawat butil nito, ngunit sa halip na mga panalangin, ang lumalabas sa kanyang isipan ay ang mga kalkuladong paraan kung paano muling pasusukuin si Thea. Gagamitin niya ang pinakamalakas niyang armas, ang pakiramdam ng pagiging makasalanan. Ipaparamdam niya kay Thea na ang paghahanap ng katarungan ay isang pagtataksil sa Diyos at sa pamilya. Habang nagdidilim ang langit sa Cebu, isang mensahe ang ipinadala ni Lourdes sa cellphone ni Thea. Isang mensahe na tila punong-puno ng pag-ibig, ngunit may nakatagong lason sa bawat letra. "Anak, nagluto ako ng paborito mong sinigang. Umuwi ka na. Nagdadasal kami ng tatay mo para sa'yo. Mahal ka namin, kahit ano pa ang mangyari." Sa kanyang maliit na boarding house, nabasa ni Thea ang mensaheng iyon. Naramdaman niya ang pamilyar na panunuyo ng kanyang lalamunan at ang bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang ito na ang simula ng mas matinding manipulahin ni Lourdes. Ang maskara ng kanyang ina ay mas makapit pa sa balat at ang bawat salitang "mahal kita" ay isang tanikala na pilit siyang hinihila pabalik sa impyernong binuo nila para sa kanya.
Mapagtagumpayan kaya ni Thea ang matinding guilt trip ng kanyang ina? O muli siyang lalamunin ng obligasyong matagal nang umubos sa kanyang pagkatao? Hayaan niyo siya riyan. Huwag ninyong hahawakan ang mga gamit niya. Baka madamay pa tayo sa mga utang niya. Ang boses ni Rafael ay tila isang malamig na hanging dumaan sa pasilyo ng pampublikong ospital, kung saan ang amoy ng luma at matapang na kemikal ay humahalo sa amoy ng paghihirap. Si Thea ay nakahiga sa isang manipis at matigas na stretcher. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit ang kanyang pandinig ay matalas na tila isang punyal. Ang bawat salita ng kanyang kapatid ay tumatama sa kanyang pandinig. Mas masakit pa sa anumang karayom na maaaring iturok sa kanyang balat. Isang oras ang nakalipas, nagtungo si Thea sa kanilang bahay bilang tugon sa mensahe ni Lourdes. Ngunit bago pa man siya makapasok, itinakda na niya ang kanyang sariling bitag. Nagpanggap siyang nahimatay sa tapat ng kanilang gate. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa semento na nagdulot ng gasgas sa kanyang siko. Isang maliit na sakripisyo upang makita ang tunay na nilalaman ng puso ng kanyang pamilya. Gusto niyang malaman, kapag ang ATM ay nasira, susubukan ba nilang ayusin ito o itatapon na lamang sa basurahan? Ma, sabi ng nurse kailangan daw ng deposit para sa mga tests. Wika ni Veronica sa wikang Taglish. Ang boses ay puno ng iritasyon sa halip na pag-aalala. Wala akong dalang cash. At isa pa, bakit ba dito pa siya nahimatay? Ang dami-dami nating iniisip para kay Papa. Dadagdag pa itong si Thea. Huwag ninyong tignan ang pitak ako. Mabilis na sagot ni Lourdes. Ang tunog ng kanyang bag na mabilis na isinara ay tila isang hudyat ng pagtanggi. Ang perang hawak ko ay para sa gamot ng inyong ama. Kung talagang may sakit si Thea, dapat ay may insurance siya. Chief accountant siya. 'Di ba? Hayaan niyo ang kumpanya niya ang magbayad. Naramdaman ni Thea ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Nakahiga siya roon, kunwari ay walang malay, habang ang kanyang sariling ina at mga kapatid ay nagtuturuan kung sino ang lalayo sa kanya. Walang humawak sa kanyang kamay. Walang humalik sa kanyang noo upang tingnan kung may lagnat siya. Ang tanging naramdaman niya ay ang pag-alog ng stretcher habang inililipat siya sa isang masikip na sulok ng ward. Doc, ilipat niyo na lang siya sa charity ward. Narinig ni Thea ang boses ni Donato. Ang amang dati ay halos sambahin niya. Wala na ang ubo. Wala na ang panghihina. Ang boses nito ay matigas at walang bahid ng habag. Wala kaming pambayad sa pribadong kwarto at pakisabi na rin, kung magtatagal siya rito, pakitawagan ang mga katrabaho niya. Kami ay mga matatanda na at walang kakayahang mag-alaga ng may sakit. Ang bawat kataga ay tila isang mabigat na semento na itinatambak sa ibabaw ng puso ni Thea. Sa loob ng 15 taon, dinala niya sila sa pinakamagagandang ospital, kinuha ang pinakamagagaling na doktor at tiniyak na hindi sila makakaramdam ng kahit anong kakulangan. Ngunit sa sandaling siya ang naging tila pabigat, ang tanging halaga niya ay ang halaga ng kanyang pagkakaospital na ayaw nilang bayaran. Dahan-dahang imulat ni Thea ang kanyang mga mata nang makaalis ang kanyang pamilya upang magmeryenda gamit ang huling perang ibinigay niya noong nakaraang linggo. Ang kisame ng ospital ay madumi. May mga bakas ng lumang tubig at kalawang tila sumasalamin sa kanyang nadurungisang tiwala. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat paghinga niya ay may kasamang hapdi. Napagtanto niya na ang pag-ibig na kanyang ibinigay ay isang puhunan na walang tubo. Para sa kanila, siya ay isang kagamitan lamang na kapaki-pakinabang habang gumagana. Ngunit basura kapag tumigil sa pag-ikot. Ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang katawan ay walang-wala kumpara sa katotohanang mas masahol pa sa kamatayan ang mamatay sa puso ng sariling pamilya. Habang nakahiga siya sa gitna ng ingay ng ibang mga pasyente,
At ang nakakarinding tunog ng mga kagamitang medikal, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang umagos, hindi dahil sa panghihina, kundi bilang paglilinis sa huling bahagi ng kanyang pag-aalinlangan. Nang bumalik sina Veronica at Rafael, hindi nila alam na ang babaeng nakahiga sa harap nila ay hindi na ang Thea na maaari nilang utuin. Nakita ni Thea sa gilid ng kanyang paningin na nagbubulungan ng dalawa habang nakatingin sa kanyang bag na nakapatong sa ilalim ng stretcher. Kunin mo na ang cellphone at wallet habang tulog pa, bulong ni Veronica. Baka may makuha pa tayong access sa accounts niya bago tayo tuluyang iwanan ng bangko. Kung ang sarili mong dugo ay handang magnakaw mula sa iyong naghihingalong katawan, meron pa bang dahilan para ituring silang pamilya o oras na para hayaan silang harapin ang sarili nilang karma? Nagtungo si Thea sa kinalalagyan ng kanyang maliit na jewelry box, ang tanging bagay na hindi niya dinala sa kanyang boarding house dahil sa takot na baka mawala ito sa paglilipat. Sa loob nito, nakatago ang isang lumang singsing na may maliit na batong granite, ang tanging pamana ng kanyang yumaong lola, ang tanging tao sa pamilya Morante na nagparamdam sa kanya na siya ay sapat at mahalaga, hindi dahil sa kanyang pera, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Ang bawat kurba ng ginto nito ay puno ng mga gunita ng haplos at pagmamahal na matagal na niyang hinahanap-hanap. Ngunit nang buksan niya ang kahon, tanging ang pulang pelos na loob nito ang sumalubong sa kanyang paningin. Wala ang singsing. Ang katahimikan sa loob ng kanyang silid ay biglang naging bingi. Tila ang bawat sulok ng dingding ay humihinga ng may kasamang panunokso. Naramdaman ni Thea ang mabilis na paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri at ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa loob ng isang masikip na hawla. Dali-dali siyang lumabas ng silid at natagpuan si Veronica sa sala, abalang-abala sa paglalaro sa isang bagong-bagong tablet. Ang makintab na screen nito ay nagpapakita ng mga makukulay na imahe, isang luho na alam ni Thea na hindi kayang bilhin ng kanyang kapatid sa gitna ng kanilang krisis. Veronica, nasaan ang singsing ni Lola? Tanong ni Thea. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at nagngangalit na galit. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Veronica. Ang kanyang mga daliri ay patuloy na sumasayaw sa ibabaw ng screen. Ate, hiram lang naman. Kinuha ko lang dahil kailangan naming pandagdag sa pambayad ng utang ni Rafael. Sabi ni Mama, okay lang daw dahil pamilya naman tayo. At tignan mo naman, nakabili pa ako ng tablet para sa mga bata para hindi sila manggulo habang may sakit si Papa. Hiram, ibinenta mo ang tanging alaala ko kay Lola para sa isang gadget? Ang sigaw ni Thea ay tila isang kidlat na gumuhit sa katahimikan ng bahay. Alam mong yan lang ang tanging bagay na mahalaga sa akin. Bakit pati iyon kinuha niyo pa? Masyado kang madrama, ate. Sagot ni Veronica sa wikang Taglish. Ngayon ay tumingin na siya ng may halong pagkayamot. Alahas lang yon. Mas mahalaga ang kapakanan ng mga nabubuhay kaysa sa alaala ng mga patay. Kung ayaw mong mawala ng gamit, sana ay hindi mo na lang itinatago rito. Besides, para rin naman sa pamilya ang ginawa ko. Hindi na naghintay ng iba pang paliwanag si Thea. Patakbo siyang lumabas ng bahay, hindi alintana ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan sa Cebu. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang balat ay tila mga maliliit na selyo ng sakit at pait. Nagtungo siya sa pawn shop na madalas puntahan ni Veronica. Ang kanyang mga sapatos ay bumabaon sa putikan at ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa halo-halong ulan at luha. Ngunit huli na ang lahat. Nang makarating siya sa pawn shop, ang tanging balitang sumalubong sa kanya ay naibenta na ang singsing sa isang estranghero noong nakaraang araw pa. Ang tanging pisikal na koneksyon niya sa kanyang lola ay tuluyan ng naglaho dahil sa kasakiman ng sarili niyang dugo. Napaluhod si Thea
sa gitna ng basang kalsada. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa putik, habang ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa tindi ng paghikbi. Ang ulan ay tila nakikiramay sa kanyang pagkadurog. Ang bawat patak ay tila humuhugas sa huling bakas ng kanyang pagiging mabuting anak. Wala na ang singsing, wala na ang kanyang pag-aalinlangan. Ang bawat hibla ng pagmamahal na nag-uugnay sa kanya sa pamilya Morante ay tuluyan ng naputol sa gabing iyon. Nang bumalik siya sa bahay, basang-basa at nanginginig sa ginaw, isang marangyang imbitasyon ang nakapatong sa mesa. Isang gintong sobre na may nakasulat na ang ika-70 kaarawan ni Donato Morante, isang pagdiriwang ng buhay at katatagan. "Thea, buti nandyan ka na," wika ni Lourdes habang lumalabas mula sa kusina. May hawak na listahan ng mga mamahaling putahe. "Gagamitin na natin ang Japan Fund para sa party ng tatay mo." Gusto niyang maging magarbo ito para makita ng lahat na kahit may sakit siya, masaya pa rin ang pamilya natin. Ikaw ang mag-organize ng lahat, ha? Chief accountant ka. Alam mo kung paano gawing bongga ang bawat sentimo. Tinitigan ni Thea ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay wala ng luha. Tanging isang malamig at matalim na ningas ang nananahan doon. Ang Japan Fund, ang perang nagmula sa pagkakasanglala ng kanyang buhay, ay gagamitin lamang para sa isang huwad na selebrasyon ng isang huwad na sakit. Dahan-dahang hinawakan ni Thea ang imbitasyon. Ang bawat kanto ng papel ay tila isang pangako ng paghuhukom. "Sige ma, gagawin nating pinaka-special ang gabing ito." Mahinang wika ni Thea. Ang kanyang boses ay tila bulong ng hangin bago ang isang malakas na bagyo. Isang gabing hindi niyo kailanman malilimutan. Ano ang planong binuo ni Thea sa gitna ng kanyang matinding pait? At paano niya gagawing isang impyerno ang gabi na dapat ay magiging pinakamasayang sandali ng kanyang mapang-aping pamilya? Ang katahimikan sa loob ng maliit na boarding house ni Thea ay hindi tanda ng kapayapaan. Ito ay ang katahimikang namumuo bago ang paghagupit ng isang malakas na bagyo. Sa ibabaw ng kanyang mesa, ang liwanag mula sa kanyang laptop ay tumatama sa kanyang mukha na nagpapakita ng mga linyang dulot ng puyat at hindi matapos-tapos na pag-iisip. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang bakas ng pag-aalinlangan. Ang bawat file, bawat scanned document, at bawat voice recording ay maayos na naka-folder, handa nang maging mga bala sa darating na paghuhukom. Sa loob ng opisina ni Attorney Selena, nagtagpo ang 3 tao na magiging mitya ng pagbabago sa buhay ni Thea. Si Dr. Marcelo Vergara ay naroon din, bitbit ang opisyal na sertipikasyon mula sa board ng ospital na nagpapatunay na ang mga dokumentong ginamit ni Donato ay hindi lamang huwad, kundi isang tahasang krimen. Ang presensya ni Marcelo ay nagbibigay kay Thea ng isang uri ng lakas na hindi niya naramdaman mula sa kanyang sariling pamilya. Isang suportang walang hinihintay na kapalit. Lahat ng assets na nakapangalan sa iyo, Thea, ay nailipat na natin sa isang secure trust. Wika ni Attorney Selena habang inaayos ang kanyang salamin. Ang kanyang boses ay formal, ngunit may halong pag-aalaga. Ang foreclosure sa kondo mo ay pansamantalang na ipatigil dahil sa kasong isasampa natin laban kay Rafael para sa falsification of documents. We have the upper hand now. Ang kailangan na lang natin ay ang huling piraso ng ebidensya na magpapatumba sa moralidad na kanilang ipinagmamalaki. Isang gabi, habang ang pamilya Morante ay abala sa pagpaplano ng magarbo at maluhong party, si Thea ay lula ng isang sasakyan, nakaparada sa isang madilim na sulok, hindi malayo sa kanilang lumang bahay. Nakita niya ang kanyang ama, si Donato, na lumabas ng gate. Wala itong dalang tungkod. Ang kanyang mga balikat ay hindi nakayukod, at ang kanyang mga hakbang ay mabilis at puno ng enerhiya, malayo sa pagkayagyag ng isang taong may taning na ang buhay. Dahan-dahang itinaas ni Thea ang kanyang cellphone.
Pinindot niya ang button upang magsimulang kumuha ng video at ang maliit na pulang ilaw sa screen ay nagsimulang kumislap ng tahimik sa gitna ng kadiliman. Sinundan niya ng tingin si Donato hanggang sa isang maliit na grocery store. Doon, nakita ni Thea ang kanyang ama na masiglang binuhat ang dalawang malalaking bag ng groceries, puno ng mga dilata, alak, at mabibigat na bote ng inumin na tila ba wala itong nararamdamang kahit anong bigat sa kanyang dibdib. Tumawa pa si Donato habang nakikipag-usap sa tinderong kakilala nito. Ang kanyang malakas na boses ay abot hanggang sa kinaroroonan ni Thea. Ang bawat halakhak ng kanyang ama ay tila isang malupit na paalala sa lahat ng mga gabing iniyakan ni Thea ang nalalapit na kamatayan nito. Habang nanonood sa maliit na screen, naramdaman ni Thea ang isang kakaibang pakiramdam, isang halo ng matinding pait at isang malinaw na katarungan. Ang bawat segundo ng video na yon ay ang huling piraso ng katotohanan na dudurog sa palasyong gawa sa kasinungalingan na itinayo ng kanyang pamilya. Bago umalis, lumapit si Dr. Marcelo sa sasakyan ni Thea. Kumatok ito ng mahina sa bintana at nang ibaba ito ni Thea, iniabot ng doktor ang isang maliit na paper bag na may mainit na tinapay at kape. "Huwag mong kalimutang kumain, Thea," mahinahong wika ni Marcelo. "Kailangan mo ng lakas para sa susunod na mga araw. Hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng ito ng mag-isa." Ito ang golden moment ni Thea, isang maliit at simpleng kilos ng pagmamalasakit mula sa isang estranghero na mas matimbang pa sa 15 taon ng serbisyo niya sa kanyang pamilya. Napahawak si Thea sa mainit na baso ng kape. Ang init nito ay dahan-dahang gumapang sa kanyang nanlalamig na mga daliri. Tila ba ito ang unang sikat ng araw matapos ang isang napakahabang gabi. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang makatanggap si Thea ng isang tawag mula kay Veronica. Ang boses ng kanyang kapatid ay puno ng galit at kaba na tila ba may natuklasan itong isang bagay na hindi dapat. "Ate, nasaan ka? Bakit hindi na ma-access ang bank account ni Papa? At bakit may mga taong naghahanap kay Rafael tungkol sa mga papeles ng kondo mo? Ano itong ginagawa mo, Thea? Huwag mong sabihing tatalikuran mo kami ngayon kung kailan kailangan ka namin." Hindi sumagot si Thea. Sa halip, dahan-dahan niyang pinindot ang save sa video ni Donato na buong lakas na nagbubuhat ng groceries. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan habang ang isang matalim na ngiti ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. "Ang party ay tuloy na, Veronica," mahinang sagot ni Thea sa wikang Taglish. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na hindi na mababago. "At sinisiguro ko sa iyo, ito ang magiging pinaka-unforgettable na gabi para sa inyong lahat." Ano ang gagawin ng pamilya Morante kapag nalaman nilang ang kanilang ATM ay hindi lamang tumigil sa pagbibigay ng pera, kundi may hawak na rin na ebidensya na magpapasabog sa kanilang buong mundo? Ang malaking bulwagan ng isang kilalang hotel sa Cebu ay binihisan ng kintab ng ginto at puti, isang marangyang pagdiriwang na binayaran ng dugo, pawis at mga isinanglang pangarap ni Thea. Ang mga ilaw na nakasabit sa mataas na kisame ay nagbibigay ng maningning na liwanag sa mga panauhing nakasuot ng kanilang pinakamagarbong damit. Ang banayad na pagdaloy ng musika mula sa mga instrumento ay tila nagkukubli sa mga kasinungalingang nagdiriwang sa gabing iyon. Pumasok si Thea, suot ang isang simpleng itim na bestida na tila nagpapahiwatig ng kanyang pagluluksa para sa pamilyang matagal nang namatay sa kanyang puso. Sa gitna ng bulwagan, nakaupo si Donato sa isang mamahaling wheelchair, nakabalot sa isang manipis na kumot habang pilit na ginagawang matamlay ang kanyang mga mata. Sa kanyang tabi ay si Lourdes, walang patid ang pagpahid ng tuyong panyo sa kanyang pisngi habang kinakausap ang mga matataas na opisyal ng kanilang simbahan at ang mga mayayamang kamag-anak mula sa probinsya. Nakita ni Thea kung paano buong pagmamalaking ipinakita ni Veronica
ang kanyang bagong alahas na binili mula sa pera na dapat sana ay pambayad sa kuryente, habang si Rafael ay masiglang nag-aabot ng mga calling card para sa kanyang pekeng negosyo. Ang bawat ngiti at pagbati nila sa mga bisita ay tila mga patalim na paulit-ulit na humihiwa sa natitirang tiwala ni Thea. Dahan-dahang lumapit si Thea sa kinaroroonan ng kanyang ama, habang ang ibang mga tao ay abala sa pagkuha ng pagkain at pagkuha ng mga litrato. Ito na ang kanyang huling pagsubok, ang huling pagkakataon upang makita kung may natitira pang katiting na pagmamahal sa puso ng lalaking nagbigay sa kanya ng buhay. Umupo siya ng bahagya upang magpantay ang kanilang mga mukha. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig at ang kanyang lalamunan ay nakakaramdam ng matinding panunuyo dulot ng pinipigilang emosyon. Tay, mahinang wika ni Thea, ang kanyang mga mata ay tila nagmamakaawa na makahanap ng kahit anong senyales ng katapatan. Gusto ko lang itanong bago magsimula ang lahat. Mahal mo ba ako, Tay? Bilang anak mo at hindi bilang tagapagbigay ninyo ng pera? Tumingin si Donato sa paligid upang siguraduhing walang ibang nakikinig sa kanilang usapan. Nawala ang panginginig ng kanyang mga labi at ang matamlay niyang anyo ay mabilis na napalitan ng isang mapang-uyam na ekspresyon. Thea, huwag ka ngang magdrama rito, sagot ng kanyang ama sa wikang Taglish. Ang boses ay matigas at puno ng pagkainip. Siyempre mahal kita. Ikaw ang pinakamagandang puhunan na nagawa ko sa buong buhay ko. Kaya mamaya, kapag tinawag ka sa stage para mag-speech, siguraduhin mong sasabihin mo sa lahat na maglalabas ka pa ng malaking pera para sa pagpapagamot ko sa Japan. Gawin mo ang obligasyon mo at huwag mong ipapahiya ang pamilya natin. Naiintindihan mo? Wala nang luhang lumabas sa mga mata ni Thea. Ang mga salitang iyon ay hindi na nagdulot ng gulat, kundi tuluyang pumatay sa huling hibla ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan. Ang kanyang ama ay hindi na isang taong nangangailangan ng pagkalinga, kundi isang negosyanteng pinapanatili ang kanyang pinakamalaking gatasan. Tumayo si Thea ng tuwid, naramdaman ang pagmamanhid ng kanyang buong katawan habang kinakapas sa loob ng kanyang maliit na bag ang isang malamig at matigas na bagay. Ang hawak niyang USB drive, ang magiging katapusan ng kanilang huwad na kaharian. Ang tagapagsalita sa unahan ay nagsimula nang tawagin ang pansin ng lahat para sa formal na pagsisimula ng programa. Ang atensyon ng buong bulwagan ay dahan-dahang napunta sa harap, umaasa sa isang madamdaming kwento ng pag-ibig at sakripisyo ng isang pamilyang hinahamon ng karamdaman. Dahan-dahang naglakad si Thea patungo sa maliwanag na entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila mabigat na semento na maglilibing sa pang-aabuso ng kanyang pamilya. Habang umaakyat si Thea sa mga hagdan ng entablado, nakita niya ang nakangiting mukha ng kanyang pamilya na nag-aabang sa kanyang mga salita. Handa na ba silang saluhin ang apoy ng katotohanan na matagal nilang inilihim sa dilim? Ang nakasisilaw na liwanag ng spotlight ay nakatuon sa gitna ng entablado kung saan inalalayan si Donato paakyat, habang ang kanyang sariling asawang si Lourdes ay umaaktong isang matapat na alalay. Sa harap ng daan-daang bisita na binubuo ng matataas na miyembro ng kanilang simbahan, mga kamag-anak at mga kaibigang politiko, sinimulan ng ama ni Thea ang kanyang talumpati. Ang kanyang boses ay sadyang ginawang mahina at nanginginig. Bawat salita ay kinakargahan ng matinding paghihirap na tila ba huling hininga na niya ang bawat pagbigkas. Mga kapatid, mga kaibigan, at mahal kong pamilya, panimula ni Donato, na sinundan ng isang sadyang paghinto upang kumuha ng malalim at tila may sakit na paghinga. Hindi ko naisip na aabot pa ako sa aking ika-70 kaarawan. Alam ninyo ang aking kalagayan. Ang cancer na unti-unting umuubos sa aking katawan ay isang krus na buong pusong tinatanggap ko dahil alam kong sa bawat araw na idinadagdag ng Diyos sa aking buhay
Nasisilayan ko ang pagmamahal ng aking asawa at mga anak. Sa isang iglap, ang buong bulwagan ay binalot ng matinding emosyon. Ang mga matatandang kababaihan ay kumuha ng kanilang mga panyo upang pahirin ang mga luhang namumuo sa kanilang mga mata. Si Lourdes, na nakatayo sa likuran ni Donato, ay niyakap ang balikat ng asawa at ipinakita ang kanyang pinakamahusay na pag-arte ng isang nagdurusang ginang. Sa kabilang banda, sina Veronica at Rafael ay yumuko ng bahagya, tila nagpipigil ng sarili nilang kalungkutan. Wala na akong mahihiling pa. Pagpapatuloy ni Donato, ang kanyang boses ay lalong ginawang pumiyok upang umantig ng damdamin. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi magiging posible kung hindi dahil sa aking anghel, ang aking anak na si Thea. Ibinigay niya ang lahat, isinakripisyo ang sariling kinabukasan upang madugtungan ang aking buhay. Kaya bago ko lisanin ang mundong ito, nais kong pasalamatan siya sa harap ninyong lahat. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Thea sa ilalim ng mga anino. Ang kanyang mukha ay hindi mababanaagan ng anumang emosyon. Pilit siyang kinukumbinsi ng kanyang isipan na ang lalaking nagsasalita ay ang kanyang ama. Ngunit ang tanging nakikita ng kanyang puso ay isang halimaw na nagkukubli sa anyo ng isang martir. Ang USB drive sa kanyang kamay ay nakabaon sa kanyang palad. Ang malamig na metal nito ay tila isang maliit na sandata na naglalaman ng 15 taon ng kanyang nanakaw na buhay, ng mga pangarap na hindi natuloy, at ng pag-ibig na ginawang kasangkapan upang mabusog ang kanilang kasakiman. Ang mga bisita ay nag-alay ng isang marubdob na paggalang. Ang kanilang mga palad ay nagtagpo ng paulit-ulit upang magbigay pugay sa isang pamilyang akala nila ay huwaran ng pagkakaisa at pananampalataya. Ang atensyon ng lahat ay dahan-dahang bumaling sa gawing madilim ng entablado kung saan naroon si Thea. "Halika rito, anak," tawag ni Donato, na ngayon ay nag-abot ng kanyang nanginginig na kamay sa hangin. "Ibigay niyo ang mikropono sa aking anak upang makapagbigay siya ng mensahe." Dahan-dahang humakbang si Thea palabas mula sa dilim. Ang bawat paglapat ng kanyang sapatos sa sahig ng entablado ay sumasabay sa mabigat na pintig ng kanyang puso. Nang marating niya ang gitna at tanggapin ang mikropono mula sa tagapagdaloy ng programa, naramdaman niya ang matalim na tingin ng kanyang ina. Ang mga mata ni Lourdes ay tila nagbabala na kailangan niyang sumunod sa script, na kailangan niyang ipangako sa buong bulwagan na patuloy niyang poponduhan ang gawa-gawang pagpapagamot sa Japan. Tumingin si Thea sa karamihan. Nakita niya ang mga mukha ng mga taong minsang humamak sa kanya dahil sa hindi niya pagdalo sa mga pagtitipon, dahil sa labis na pagtatrabaho. Nakita niya ang mga kamag-anak na laging humihingi ng pabor dahil alam nilang siya ang bangko ng pamilya. At sa likuran niya, naroon ang kanyang pamilya, naghihintay na muli siyang maging alipin ng kanilang kapritsyo. Inilapit ni Thea ang mikropono sa kanyang mga labi. Ang bulwagan ay naging ganap na tahimik, nag-aabang sa madamdaming pangako ng isang mapagmahal na anak. "Salamat sa lahat ng inyong mga luha at paggalang na ibinigay sa aking ama ngayong gabi." Malamig at tuwid na panimula ni Thea sa wikang Taglish, ang kanyang boses ay walang anumang bahid ng panginginig na inaasahan ng lahat. Lumingon siya ng bahagya kay Donato, at isang matipid at mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kaya bilang ganti sa lahat ng kanyang mga ginawa para sa pamilyang ito, may inihanda akong isang napaka-espesyal na sorpresa para sa inyo, Tay. Isang regalong hinding-hindi nyo malilimutan. Ano ang mararamdaman ng pamilya Morante at ng buong karamihan kapag ang mga itinatagong demonyo ng kanilang kaharian ay ibinunyag sa harap ng mismong mga taong kanilang pinagloloko? Dahan-dahang itinaas ni Thea ang kanyang kamay, isang hudyat para sa mga technician sa likuran ng bulwagan. Ang malaking LED screen sa likod ni Donato
na kanina lamang ay nagpapakita ng mga madamdaming litrato ng may sakit na ama ay biglang nagdilim. Ang bulwagan ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Tila lahat ay nagpipigil ng hininga sa nagbabadyang revelasyon. Sa isang iglap, bumukas ang screen at lumabas ang isang video. Hindi ito malinaw na parang pelikula, ngunit sapat na upang makita ang bawat detalye. Doon, sa loob ng isang mamahaling resort sa Cebu, makikita si Donato Morante. Wala ang wheelchair, wala ang makapal na kumot, at wala ang matamlay na mukha. Ang ama ni Thea ay masiglang sumasayaw. May hawak na baso ng alak sa isang kamay at tumatawa ng malakas habang nilalantakan ang mga putahing pangmayaman. Ang kanyang malakas na halakhak ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan sa pamamagitan ng mga speaker, isang tunog na puno ng sigla at walang anumang bakas ng kahit anong sakit sa baga. Isang malalim na singhap ang dumaan sa buong bulwagan, tila isang malamig na hangin na biglang humagupit sa mga panauhin. Ang mga panyong kanina ay pampahid ng luha ay ngayon ay nakatakip na sa mga nakangangang bibig ng mga bisita. "Thea, ano ba itong kalokohang ito? Patayin mo yan!" Sigaw ni Lourdes. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot at pagkapahiya. Sinubukan niyang lapitan si Thea upang agawin ang mikropono, ngunit mabilis na humarang ang ilang security guard na sadyang kinuha ni Thea para sa gabing ito. Hindi natigil ang video. Sumunod na lumabas ang mga dokumento ng ospital, ang mga pekeng medical records na itinabi sa tabi ng tunay na record ni Roberto Santos, ang matandang pumanaw na ninakawan nila ng pagkakakilanlan. Kasunod nito ay ang boses ni Lourdes, malinaw at mapang-uyam na nakuha mula sa lihim na recording ni Thea. "Napakadaling utuin ng batang yan. Isang banggit ko lang na mamatay na ako, ibibigay na niyan pati ang huling sentimo sa bulsa niya." Ang mukha ni Donato ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang nanginginig na kamay na kanina ay naghahanap ng simpatiya ay ngayon ay nakakapit ng mahigpit sa braso ng kanyang upuan. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Ang mga bulong-bulungan ng mga tao ay unti-unting naging isang malakas na ugong ng pagkadismaya at galit. Ang mga matataas na opisyal ng simbahan ay dahan-dahang tumayo at umalis. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamuwi sa pamilyang akala nila ay banal. 15 taon, panimula ni Thea. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na, tila kayang humiwa sa bato. 15 taon ninyong ninakaw ang buhay ko. 15 taon ninyong ginawang puhunan ng aking pagmamahal. Akala ko, ang pera ko ang nagliligtas sa tatay ko. Pero ang totoo, ang pera ko pala ang bumibili ng inyong mga kasinungalingan at marangyang buhay habang ako ay nagtitiis sa gutom at pagod. "Ate, tama na, ipinapahiya mo kami." Sigaw ni Rafael habang sinusubukang sumugod sa entablado. Ngunit agad siyang pinigilan ng mga pulis na kasama ni Attorney Selena. Ang ingay ng pagkakagulo ay tila isang maruming fiesta na ngayon ay nabunyag sa harap ng lahat. "Hindi ko kayo ipinapahiya, Rafael," sagot ni Thea habang diretsong nakatingin sa mga mata ng kanyang ina na ngayon ay umiiyak na ng tunay na luha ng pagsisisi o marahil ay luha ng pagkatalo. "Ipinapakita ko lang sa mundo ang tunay na kulay ng palasyong itinayo ninyo sa ibabaw ng aking libingan. Ngayong gabi, tapos na ang pagiging ATM ko. Tapos na ang pagiging alipin ninyo." Binitiwan ni Thea ang mikropono at ang tunog ng pagtama nito sa sahig ay tila isang huling hudyat ng pagtatapos ng isang napakahabang bangungot. Tinalikuran niya ang entablado, tinalikuran ang kanyang pamilya na ngayon ay pinaliligiran na ng mga taong naghahanap ng paliwanag at mga pulis na may dalang warrant para sa mga kasong isinampa niya. Habang naglalakad siya palabas ng marangyang bulwagan, naramdaman ni Thea ang paggaan ng kanyang dibdib. Ang bawat hakbang niya palayo sa ingay at kahihiyan ay tila pagbawi sa bawat segundong ninakaw sa kanya.
Sa labas, sinalubong siya ng malamig na simoy ng gabi at ang payapang liwanag ng buwan sa Cebu. Doon, naghihintay si Dr. Marcelo, nakasandal sa kanyang sasakyan at may maliit na ngiti ng pagtanggap. Sa likuran ni Thea, ang hotel na puno ng liwanag ay tila unti-unting naglalaho kasama ang lahat ng pait ng kanyang nakaraan. Ngunit sa gitna ng kanyang kalayaan, isang huling tingin ang ibinigay niya sa madilim na langit. Kung ang katarungan ay nakamit na sa pamamagitan ng pagsunog sa tulay na nag-uugnay sa iyong dugo, sapat na ba ang katahimikan upang gamutin ang mga sugat na 15 taong nagnaknak sa iyong kaluluwa? Dahan-dahang itinaas ni Thea ang kanyang kamay, isang hudyat para sa mga technician sa likuran ng bulwagan. Ang malaking LED screen sa likod ni Donato, na kanina lamang ay nagpapakita ng mga madamdaming litrato ng may sakit na ama, ay biglang nagdilim. Ang bulwagan ay binalot ng isang mabigat na katahimikan, tila lahat ay nagpipigil ng hininga sa nagbabadyang revelasyon. Sa isang iglap, bumukas ang screen at lumabas ang isang video. Hindi ito malinaw na parang pelikula, ngunit sapat na upang makita ang bawat detalye. Doon, sa loob ng isang mamahaling resort sa Cebu, makikita si Donato Morante. Wala ang wheelchair, wala ang makapal na kumot, at wala ang matamlay na mukha. Ang ama ni Thea ay masiglang sumasayaw. May hawak na baso ng alak sa isang kamay at tumatawa ng malakas habang nilalantakan ng mga putahing pangmayaman. Ang kanyang malakas na halakhak ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan sa pamamagitan ng mga speaker, isang tunog na puno ng sigla at walang anumang bakas ng kahit anong sakit sa baga. Isang malalim na singhap ang dumaan sa buong bulwagan, tila isang malamig na hangin na biglang humagupit sa mga panauhin. Ang mga panyong kanina ay pampahid ng luha, ay ngayon ay nakatakip na sa mga nakangangang bibig ng mga bisita. Thea, ano ba itong kalokohang ito? Patayin mo yan! Sigaw ni Lourdes. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot at pagkapahiya. Sinubukan niyang lapitan si Thea upang agawin ang mikropono, ngunit mabilis na humarang ang ilang security guard na sadyang kinuha ni Thea para sa gabing ito. Hindi natigil ang video. Sumunod na lumabas ang mga dokumento ng ospital, ang mga pekeng medical records na itinabi sa tabi ng tunay na record ni Roberto Santos. Ang matandang pumanaw na ninakawan nila ng pagkakakilanlan. Kasunod nito ay ang boses ni Lourdes, malinaw at mapang-uyam, na nakuha mula sa lihim na recording ni Thea. Napakadaling utuin ng batang yan. Isang banggit ko lang na mamatay na ako. Ibibigay na niyan, pati ang huling sentimo sa bulsa niya. Ang mukha ni Donato ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang nanginginig na kamay na kanina ay naghahanap ng simpatiya, ay ngayon ay nakakapit ng mahigpit sa braso ng kanyang upuan, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Ang mga bulong-bulungan ng mga tao ay unti-unting naging isang malakas na ugong ng pagkadismaya at galit. Ang mga matataas na opisyal ng simbahan ay dahan-dahang tumayo at umalis. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamuwi sa pamilyang akala nila ay banal. 15 taon, panimula ni Thea. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na, tila kayang humiwa sa bato. 15 taon ninyong ninakaw ang buhay ko. 15 taon ninyong ginawang puhunan ng aking pagmamahal. Akala ko, ang pera ko ang nagliligtas sa tatay ko. Pero ang totoo, ang pera ko pala ang bumibili ng inyong mga kasinungalingan at marangyang buhay habang ako ay nagtitiis sa gutom at pagod. Ate, tama na! Ipinapahiya mo kami! Sigaw ni Rafael habang sinusubukang sumugod sa entablado, ngunit agad siyang pinigilan ng mga pulis na kasama ni Attorney Selena. Ang ingay ng pagkakagulo ay tila isang maruming fiesta na ngayon ay nabunyag sa harap ng lahat. Hindi ko kayo ipinapahiya, Rafael, sagot ni Thea habang diretsong nakatingin sa mga mata ng kanyang ina
na ngayon ay umiiyak na ng tunay na luha ng pagsisisi o marahil ay luha ng pagkatalo. Ipinapakita ko lang sa mundo ang tunay na kulay ng palasyong itinayo ninyo sa ibabaw ng aking libingan. Ngayong gabi, tapos na ang pagiging ATM ko. Tapos na ang pagiging alipin ninyo. Binitiwan ni Thea ang mikropono at ang tunog ng pagtama nito sa sahig ay tila isang huling hudyat ng pagtatapos ng isang napakahabang bangungot. Tinalikuran niya ang entablado, tinalikuran ng kanyang pamilya na ngayon ay pinaliligiran na ng mga taong naghahanap ng paliwanag at mga pulis na may dalang warrant para sa mga kasong isinampa niya. Habang naglalakad siya palabas ng marangyang bulwagan, naramdaman ni Thea ang paggaan ng kanyang dibdib. Ang bawat hakbang niya palayo sa ingay at kahihiyan ay tila pagbawi sa bawat segundong ninakaw sa kanya. Sa labas, sinalubong siya ng malamig na simoy ng gabi at ang payapang liwanag ng buwan sa Cebu. Doon, naghihintay si Dr. Marcelo, nakasandal sa kanyang sasakyan at may maliit na ngiti ng pagtanggap. Sa likuran ni Thea, ang hotel na puno ng liwanag ay tila unti-unting naglalaho kasama ang lahat ng pait ng kanyang nakaraan. Ngunit sa gitna ng kanyang kalayaan, isang huling tingin ang ibinigay niya sa madilim na langit. Kung ang katarungan ay nakamit na sa pamamagitan ng pagsunog sa tulay na nag-uugnay sa iyo sa iyong dugo, sapat na ba ang katahimikan upang gamutin ang mga sugat na 15 taong nagnaknak sa iyong kaluluwa? Dahan-dahang binuklat ni Thea ang papel. Ang tunog ng pagtiklop ng pahina ay naging tanging musika sa loob ng kanyang maliit na silid. Ang bawat salita ni Donato ay tila mga aninong pilit kumakapit sa kanyang gunita. Sa sulat na yon, inamin ng kanyang ama na ang lahat ng panlilinlang ay nagsimula sa isang malaking utang sa sugal na hindi nila mabayaran noon pa man. At sa halip na magtrabaho, pinili nilang gawing puhunan ang kanyang kabutihan. Sinabi rin ni Donato na aalis na siya ng Cebu upang mamuhay sa isang malayong baryo sa Mindanao. Dala ang matinding bigat ng kahihiyan. Hindi umiyak si Thea. Sa halip, kinuha niya ang isang lighter at sinilaban ang dulo ng papel. Pinanood niya ang paglamon ng apoy sa mga letra hanggang sa ang lahat ng pait ng kahapon ay naging itim na abo na lamang na tinangay ng hangin sa labas ng bintana. Ang pagpapakawala sa galit ay ang unang hakbang ng kanyang muling pagsilang. Lumipas ang 6 na buwan. Ang mainit na sikat ng araw sa Cebu ay tumatama sa isang maliit ngunit maaliwalas na opisina sa isang bagong gusali. Sa itaas ng pinto, nakasabit ang isang simpleng karatula na gawa sa kahoy, Tanggulan Foundation. Ito ang bunga ng kanyang mga huling ipon at ang suporta mula sa mga taong naniwala sa kanya sa gitna ng unos. Ang amoy ng sariwang pintura at bagong kagamitan ay tila amoy ng pag-asa na matagal na niyang hindi nalalasap. Ay Thea, may kliyente po tayo. Kanina pa siya naghihintay sa labas. Wika ng kanyang assistant sa wikang Taglish habang dahan-dahang inilalapag ang isang folder sa kanyang mesa. Nang pumasok ang babae, tila nakita ni Thea ang sarili niya 15 taon na ang nakalipas. Ang babae ay mukhang hapo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at ang kanyang mga balikat ay tila pasan ng buong mundo. Hawak nito ang isang envelope na puno ng mga bayarin sa ospital para sa kanyang kapatid, habang ang kanyang sariling mga pangangailangan ay malinaw na isinakripisyo na. Dahan-dahang tumayo si Thea, kinuha ang isang basong tubig at inilapag ito sa harap ng babae. Uminom ka muna. Alam ko ang nararamdaman mo. Nandito kami para tulungan kang bumangon, hindi para hayaan kang malubog sa obligasyong hindi mo naman dapat pasanin ng mag-isa. Ito ang golden moment ni Thea, ang sandali kung saan ang kanyang sariling sugat ay naging gamot para sa iba. Ang pasasalamat sa mga mata ng babae ay mas matimbang pa sa lahat ng perang nawala sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Thea na ang kanyang buhay ay may layunin na higit pa sa pagpapakain sa mga taong walang kabusugan. Isang hapon,
Habang nag-aayos si Thea ng kanyang mga gamit para umuwi, dumating si Dr. Marcelo. Hindi siya nakasuot ng kanyang puting gown, kundi isang simpleng t-shirt at maong. May dala siyang isang maliit na paso ng bulaklak na kulay dilaw, tila sumasalamin sa liwanag ng araw. Para sa bagong simula mo, Thea, nakangiting wika ni Marcelo sa wikang Taglish. I'm so proud of what you've built here. You look different now. Mas malaya, mas masaya. Salamat, Doc. Kung hindi dahil sa inyo ni Attorney Selena, baka hanggang ngayon ay nagpapaloko pa rin ako. Sagot ni Thea, habang ang kanyang mga pisngi ay bahagyang namumula sa init ng paghanga na nararamdaman niya para sa doktor. Ang pag-uusap nila ay puno ng kapanatagan, isang uri ng pagkakaibigan na dahan-dahang namumukadkad sa gitna ng paghilom. Ngunit habang naglalakad sila palabas ng gusali, isang hindi inaasahang tawag ang dumating sa cellphone ni Thea. Isang numerong hindi rehistrado, ngunit may pamilyar na boses na nanginginig sa kabilang linya. Ate, si Rafael ito. Tulungan mo ako. May mga taong humahabol sa akin at sinasabi nilang kung hindi ako makakabayad sa mga utang na naiwan ko bago mo kami iwan, kukunin nila ang buhay ko. Napatigil si Thea sa tapat ng sasakyan ni Marcelo. Ang kaba na matagal na niyang ibinaon ay tila muling sumusungaw. Ang nakaraan ay tila isang aninong tumatangging lumisan, laging humahanap ng paraan upang muling pumasok sa kanyang payapang mundo. Hahayaan ba ni Thea na muli siyang hatakin ng madilim na gulo ng kanyang kapatid? O ito na ang huling pagkakataon upang tuluyan niyang putulin ang tali na nag-uugnay sa kanya sa panganib ng pamilya Morante? Hindi na ako ang magbabayad ng iyong mga pagkakamali, Rafael. Ang mga utang na ginawa mo sa dilim ay ikaw dapat ang gawan ng paraan. Sa ilalim ng liwanag, malamig, at walang panginginig ang boses ni Thea habang hawak niya ang kanyang cellphone sa tapat ng bintana ng kanyang bagong opisina. Sa kabilang linya, narinig niya ang mabilis at hapo na paghinga ng kanyang kapatid. Isang tunog ng desperasyon na dati-rati ay sapat na upang patakbuhin siya sa bangko upang maglabas ng pera. Ngunit ngayon, ang tanging nararamdaman ni Thea ay ang bigat ng isang responsibilidad na hindi na niya kailangang pasanin. Ang bawat salita ni Rafael ay tila mga tuyong dahon na pilit inililipad ng hangin, ngunit hindi na makaabot sa kanyang puso. Ate, please, pamilya tayo, papatayin nila ako. Pagsusumamo ni Rafael sa wikang Taglish, ang boses ay puno ng kaba. Kahit ngayon lang, ate, pagkatapos nito, magbabago na ako. Pangako. Ilang pangako na ba ang narinig ko, Rafael? Ilang beses ko na bang binayaran ang iyong pagbabago? Mahinang sagot ni Thea. Ibibigay ko sa iyo ang numero ni Attorney Selena. Matutulungan kanyang makipag-ugnayan sa mga awtoridad para sa iyong seguridad, ngunit ang perang hinihingi mo ay wala na sa akin. Ang perang meron ako ngayon ay para sa mga taong tunay na nagnanais bumangon, hindi para sa mga taong ayaw tumayo. Dahan-dahang pinindot ni Thea ang pulang button sa kanyang screen. Ang katahimikan na sumunod ay tila isang malalim na buntong hininga ng kanyang kaluluwa. Tumingin siya kay Dr. Marcelo na kanina pa nakikinig sa isang tabi. Ang doktor ay hindi nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matibay na pagsang-ayon. Ang suporta ni Marcelo ay hindi kailanman naging isang pilit na obligasyon, kundi isang tahimik na kanlungan sa gitna ng kanyang mga huling laban. Pagkalipas ng ilang araw, nagtungo si Thea sa isang pampublikong ospital sa labas ng syudad. Doon, sa isang simpleng kwarto na amoy lumang kagamitan at gamot, naroon ang kanyang mga magulang. Sa pagkakataong ito, hindi na ito isang palabas. Ang karma ay tila isang mabilis na anino. Si Donato ay tunay na dumanas ng panghihina ng puso matapos ang matinding kahihiyan. At si Lourdes naman ay tila nawala sa sarili sa tindi ng stress ng kanilang pagbagsak. Pumasok si Thea, dala ang ilang prutas at malinis na damit. Nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa tabi ng kama.
Ang mga kamay ay nanginginig habang pilit na binubuksan ang isang lalagyan ng pagkain. Nang makita siya ni Lourdes, ang mga mata ng matanda ay kumislap. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pag-asang may makukuha muling tulong. Thea, anak, salamat at dumating ka. Hikbi ni Lourdes, ang boses ay paos. Kailangan namin ng pambayad sa laboratorio. At ang tatay mo, kailangan ng espesyal na gatas. Sabi ko sa kanila, darating ang anak ko. Sabi ko sa kanila, hindi mo kami matitiis. Lumapit si Thea sa nurse station at iniabot ang kanyang card. Lahat ng bayarin sa ospital, ang gamot at ang pagkain ni Papa ay babayaran ko ng direkta rito sa accounting. Huwag ninyong ibibigay ang pera sa kanila. Ipadala niyo ang resibo sa email ko. Hinarap niya ang kanyang ina. Ang mga mata ni Thea ay puno ng habag, ngunit meron na itong matibay na bakod. Ma, babayaran ko ang lahat ng kailangang medikal. Sisiguraduhin kong may doktor na titingin sa inyo at may pagkain kayo sa araw-araw. Ngunit hindi na ako magbibigay ng cash. At hindi ko na rin babayaran ang anumang luho o utang ni na Veronica at Rafael. Iyon ang huling hangganan na kaya kong ibigay. Pero Thea, napakadamot mo. Sigaw ni Lourdes, ang kanyang tunay na anyo ay muling lumabas sa gitna ng desperasyon. Pinapanood mo kaming maghirap habang ikaw ay nagpapakasasa sa bago mong buhay, wala kang utang na loob. Ang mga salitang iyon, na dati ay tila mga latay sa balat ni Thea, ay tila naging mga bulong na lamang ng hangin na walang patutunguhan. Ngumiti ng bahagya si Thea, isang nangiti na puno ng kapayapaan. Ma, ang utang na loob ko ay nabayaran ko na sa loob ng 15 taon ng aking buhay na inalay ko sa inyo. Ang natitira na lang na ngayon ay ang responsibilidad ko sa sarili ko. Lumabas si Thea ng ospital nang hindi na lumilingon. Ang bawat hakbang niya palayo sa amoy ng gamot at pait ay tila paglipad ng isang ibon na sa wakas ay nakawala sa isang bakal na hawla. Nagmaneho siya patungo sa baybayin ng Cebu kung saan ang asul na dagat ay sumasalubong sa malawak na langit. Tumayo siya sa dalampasigan. Ang kanyang mga paa ay dahan-dahang hinahalikan ng maliliit na alon. Ang tunog ng paghampas ng tubig sa mga bato ay tila isang himig ng paghilom. Ang hangin ay amoy alat at kalayaan. Sa malayo, nakita niya ang paglubog ng araw. Ang bawat kulay ng kahel at lila ay tila isang paalala na ang bawat pagtatapos ay may dalang bagong bukang liwayway. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Si Marcelo. Hindi ito nagsalita, ngunit ang presensya nito ay sapat na upang ipadama kay Thea na hindi na siya mag-isa sa kanyang paglalakbay. Tumingin si Thea sa malawak na karagatan, huminga ng malalim, at sa wakas, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay at wagas na kapayapaan. Ang nakaraan ay wala na. Ang mga tanikala ay naputol na. Ang buhay na dati ay para sa iba, ay sa wakas ay pagmamay-ari na niya. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang mga pader ng kasinungalingan ng pamilya Morante. Sa loob ng opisina ng Tanggulan Foundation, ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa ibabaw ng sahig na gawa sa kahoy. Nagbibigay ng init sa bawat sulok na dati ay puno ng pangamba. Ang amoy ng sariwang kape at ang marahang pag-usad ng kamay ng orasan sa dingding ay tila isang himig ng kapanatagan. Si Thea ay nakaupo sa kanyang mesa, hindi na binibilang ang mga utang ng iba, kundi tinitingnan ang mga pangalan ng mga kababaihang sa wakas ay natutong tumayo sa sarili nilang mga paa. Isang babae ang pumasok sa silid, may dalang isang maliit na basket ng mga prutas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pasasalamat, malayo sa hapis na anyo nito, noong unang magtungo sa foundation. Miss Thea, maraming salamat po. Dahil sa inyo, naibalik ko ang dignidad ko. Hindi na ako alipin ng sarili kong pamilya.
wika ng babae sa wikang Taglish, habang dahan-dahang inilalapag ang kanyang regalo. Hinawakan ni Thea ang kamay ng babae. Ang haplos na yon ay hindi lamang para sa kliyente, kundi para rin sa kanyang sarili. Ang katarungan ay nagsisimula sa pagpapasya mong mahalin ang iyong sarili bago ang iba. Mahinahong sagot ni Thea. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Thea ang isang malalim na kaganapan. Ang bawat sentimong ninakaw sa kanya, ang bawat gabing iniyakan niya ang huwad na sakit ng kanyang ama, ay naging puhunan upang maging mas matatag siyang sandigan para sa mga taong walang boses. Ang kanyang pamilya ay nananatili sa kanilang mga bagong buhay. Si Donato at Lourdes ay naninirahan sa isang maliit ngunit maayos na paupahan sa probinsya, kung saan ang bawat gamot at pagkain ay direktang binabayaran ng foundation ni Thea. Hindi na sila muling nag-usap ng masinsinan, ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang malinaw na hangganan. Si Rafael ay natutong mamasada ng tricycle upang mabayaran ang kanyang mga natitirang utang, habang si Veronica ay nagsimulang magbenta ng kakanin upang matustusan ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Ang karma ay hindi laging dumating bilang isang kidlat. Minsan, ito ay ang mabagal at mahirap na proseso ng pagtanggap sa sariling pananagutan. Nang dapit hapon, naglakad si Thea patungo sa parke sa harap ng dagat. Ang bawat paghampas ng alon sa mga bato ay tila isang marahang paghimas sa kanyang mga lumang sugat. Doon, nakatayo si Marcelo. Naghihintay sa kanya habang pinagmamasdan ng unti-unting pagbabago ng kulay ng langit mula sa asul patungo sa kahel at lila. "You look peaceful, Thea," wika ni Marcelo nang makalapit siya. Inabot ng doktor ang kanyang kamay at marahang pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Hindi ito ang uri ng paghawak na nagmamay-ari, kundi ang paghawak na nagbibigay ng lakas. "Sa wakas, Marcelo, nahanap ko na ang sarili ko," sagot ni Thea sa wikang Taglish, habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Naramdaman niya ang init ng katawan nito at ang banayad na paghinga na sumasabay sa hangin ng dagat. Wala ng mga lihim, wala ng mga pekeng luha. Ang pag-ibig na nararamdaman niya ngayon ay hindi isang tanikala, kundi isang pakpak. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Para kay Thea, ang pagpapatawad ay ang pagpapakawala sa puot upang hindi na ito magkaroon ng kapangyarihan sa kanyang hinaharap. Sa wakas, ang kanyang puso ay hindi na isang kuta na laging handa sa giyera, kundi isang hardin na muling namumulaklak. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa abot-tanaw ng Cebu, tinitigan ni Thea ang malawak na karagatan. Ang buhay ay puno ng mga unos, ngunit natutunan na niya kung paano sumayaw sa gitna ng ulan nang hindi nalulunod. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang perang nasa bangko, kundi ang kalayaang huminga ng malalim, matulog ng mahimbing at magmahal ng walang takot na maubos. Sa pagitan ng dalampasigan at ng langit, sa wakas ay nahanap ni Thea ang kanyang tahanan, hindi sa loob ng isang gusali, kundi sa loob ng kanyang sariling kaluluwa.